Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Mamaya uli ay napansin ni Tony na bumaba ng dahan-dahan ang kamay ni Ron papunta sa puso ni Pam. Nang marating nito ang shorts si Pam ay medyo natilito ng sandali at malamang ay sinusubukang ipasok ang kamay niya sa shorts ni Pam. Hindi masikip ang garter ng shorts ni Pam kaya madali niya naman itong naipasok. Ang iniisip ni Tony ay kung magiging sagabal ba ang panloob ni Pam. Ngunit ang hindi niya napansin ay inalis pala ni Pam ang kanyang panloob nang bumalik ito sa kanilang kwarto kanina. Kaya wala nang ibang sagabal pa sa kamay ni Pam. Idinantay ni Pam ang kanyang daliri sa lagusan na yun. At nang gawin niya ito ay napansin ni Tony na bumuka ng bahagya ang bunganga ni Pam at halatang pinipigilang umungol at sinimulang pagpalain ni Ron si Pam. Nakapikit lang si Pam at bahagyang nakabuka ang bunganga at humihinga ng malalim. Habang ginagawa niya ito, medyo nahihirapan yata si Ron sa ginagawa dahil sa shorts niya. Kaya ginawi niya muna ang kamay niya sa tagiliran ng shorts ni Pam upang subukan itong tanggalin. Tinulungan ni Alicia ni Pam at gamit ang dalawang kamay ay maingat at dahang-dahang ibinaba ang shorts niya. Napansin pa ni Tony na umiktad ito upang maibaba ang parte ng shorts na nasa ilalim ng kanyang likuran. Nang ganap lang maibaba ang shorts ni Pam hanggang sa kanyang mga hita, ay nagpatuloy na rin si Ron sa kanyang ginagawa. Ngayon ay nakataas na ang damit ni Pam hanggang sa itaas ng kanyang mga bundok at nakababa ang kanyang shorts sa kanyang mga hita habang pinagpapala ng malaya ni Ron sa ilalim ng kumot. At iyon ay mismong sa harapan ni Tony. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay patuloy lang sa panunod at pagkukomento si Tony tungkol sa pelikula. Habang si Ron naman ay patuloy lang na sumasagot ng casual sa mga komento ni Tony. Grabe, bida kasi kaya ang hirap tamaan ang halimbawa ng komento ni Tony. Oo nga, ang simpleng sagot naman ni Ron. Kapwa silang nagpapanggap. Ngunit kapwa nilang alam kung ano ang nangyayari sa ilalim ng kumot na yun. Ang kaibahan lang ay hindi alam ni Ron na alam pala ito ni Tony. Patuloy lang sa pagpapala si Ron. Lumabas ng bahagya ang mga paa ni Pam sa dulo ng kumot at napansin ni Tony na bumabaluktot ito. Tanda na umiigting ito dulot ng ginagawa na pagpapala ni Ron. Mula sa pagkakaharap sa kisame ay inilihis ni Pam ang kanyang mukha paharap kay Ron. At sa bagay na yun sa harapan ni Ron, klarong-klaro ang hugis sa ilalim ng kanyang short. Pinakiramdaman niya kung busy pa rin ang asawa niya sa panunod at nang matayak na busy ay pasimpleng inabante ang mukha niya dahilan upang madikit ang bunganga niya sa naghuhugis na bagay na yun sa kanyang short. Na-excite si Tony sa tanawing iyon at sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya na marahang ginangata-ngata ni Pam ang bagay na yun sa itaas ng kanyang short habang pinagpapala pa rin ni Ron sa ilalim ng kumot. Maya-maya ay binuka ni Pam ang kanyang mga mata. Nakakasilaw ang ilaw. Ang simple nitong pag-anunsyo. At pagkatapos ay itinaas ang kumot para matabunan ang kanyang muka. Tumaas ang kumot at na-expose ang mga binti ni Pam. Na-excite si Tony dito at para halos hindi makapaniwala. Mangangas ba si Pam na isubo ang bagay na yon sa mismong harapan niya? Mas lalo siyang nasabik at mas pinakita niya na tutok siya sa panunod ng pelikula at pagkukomento. Mula sa kanyang mga nakalantad na binti ay nakita ni Tony na tumagilid si Pam at ngayon ang buong katawan niya ay nakaharap kay Ron. Maya-maya habang nagkukomento siya ay hindi siya maaari magkamali at narinig niya ang tunog ng zipper ng shorts ni Ron. Bagaman tinatiming ito ni Pam sa pagsasalita niya ay narinig niya pa rin. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay naaninag niya ang paggalaw ng hugis ng ulo ni Pam sa ilalim ng kumot at ang alam niya nang hinanganta ngayon ni Pam ang bagay na yon. At sa pagkakataong ito ay wala ng shorts na nakaharang. Umiiba na ang mukha ni Ron dahil sa pagngata ni Pam. Medyo natutuliro siya sa pagsagot kay Tony at minsan ay wala ng sense ang sinasagot nito. Halimbawa, sumasagot ito ng, "Oo pre,"
Kahit hindi naman oo o hindi, ang dapat isagot sa tanong ni Tony sa posisyon na yun ni Pam ay mukhang hindi niya ganap na magagawa ng todo sa bagay na yun dahil mahahalata ang motion ng pagtaas baba ng kanyang ulo kapag ginawa niya yun. Ang magagawa niya lang ay paglaruan ng kumikiwal na bagay na yun ang katawan ng bagay na yun mula sa tagiliran. Buti naman at naisipan niya yun ang solusyon. Nag-D4 ito at talagang itinaas niya ang paang nakapatong upang mataas na klase ng D4 ang magagawa niya. Pagkatapos ay inayos ang kumot upang ganap na matakpan ang pagkaka-D4 niya. Dahilan upang ang kumot ay maging animo, resistant at ngayon ay may puwang nasa loob nito para mas makagalaw si Pam sa kanyang ulo nang hindi nahahalata. Bumaliktad ng posisyon si Pam at ngayon ay nakaharap na ito patungo sa TV. Sa tingin ni Tony ay dahil sa ganitong posisyon ay mas madali niyang magagawa ang bagay na gusto niyang gawin. Bagaman at meron ng minitent ay umuhugis pa rin ng bahagya ang ulo ni Pam. Kaya naaninag pa rin ng bahagya ni Tony ang mga ginagawa nito. Sa puntong ito ay biglang laging magalaw si Ron at may paiktad-iktad pa. Tanda na sinusubukan nila ni Pam na ibaba ang shorts at panloob nito hanggang sa kanyang mga hita. Maya-maya ay tumigil na sa pagkalaw si Ron. Tanda na naibaba na ang mga huling saplot niya at ngayon ay wala nang hadlang sa pagitan nito at sa bunganga ni Pam. Mula sa likod ay abot naman ang kamay ni Ron ang harap ni Pam kaya pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa kanina at sinimulan ulit pagpalain ang harap ni Pam. Sa loob ng minitent ay kinuha ni Pam at hinawakan ang bagay na yon. Hinangaan niya muna ng maayos ang napakataba at napakalaking bagay na yon na kaibigan na pag-aari ng kaibigan ng asawa niya. Mga ilang minuto niya rin tinitigil lang ito habang sarap naman sa ginagawa si Ron at nakadagdag lang ito sa sarap na nadarama niya dahil sadyang nakakabugli tingnan ang bagay na yon ni Ron, lalo na at nasa harap niya ito at ngayong handa-handa ng magpakain. Nainip naman si Ron at medyo nagtaka kung bakit ilang minuto na ay hinahawakan lang ni Pam ang bagay na yon. Pagkatapos magsawa sa katitingin ay nagsimula ng trabahuin ni Pam ang tila ahas na yon. Bago ang lahat, katulad ng mga babae sa mga napapanood nating pelikula ay pinatulo ni Pam ang munting likido at pinadapo ito doon sa pinakadulo. Nadama ni Ron ang tumulong yon at lalo siyang na-excite sa ginagawa. Pagkaaraan ng ilang minuto ay todo na ang ginawa ni Pam sa bagay na yun at nagsimula na rin gumalaw-galaw ang ulo niya pataas pababa. Si Ron naman ay talagang tuliro at pinagpapawisan na at tumingin na lang sa TV at kunwari tutok na tutok para hindi obligadong sagutin ang mga komento ni Tony. Pagkaraan ng ilang sandali ay inayos ni Pam ang kanyang damit at inalis ng kumot at lumabas ito mula sa kumot at umupo. Hindi na niya itinaas ang kanyang short na nasa kanyang mga hita dahil natatakpan pa rin naman ito ng kumot. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ron na, "Hoy Ron, hubarin mo nga yung damit mo. Pinagpapawisan ka eh. Nakakahiya naman sa akin at medyo naamoy ko." "Oo nga eh," nasagot ni Ron. At nang nakitang wala ng problema kay Tony ay hinubad nga nito ang t-shirt nito. Siyempre, kunwari lang yung palusot na pinagpapawisan si Ron. Ngunit sa tingin ni Tony ay gusto talaga ni Pam na mas mahubaran si Ron para mas madikit dito ang mas hubad na katawan niya. Ngayon ay halos wala nang suot si Ron dahil nakababa ang shorts niya sa kanyang hita. Hanga si Tony sa asawa niya dahil nagawan ni Pam ng paraan para makarating sa ganitong estado ng pananamit si Ron. Ayan, ang sabi niya Pam ay hindi muna ito bumalik sa ilalim ng kumot at pinagmasdan at hinangaan muna ang napakakisig na katawan ni Ron. Mula sa pagkakaupo ay iniangkla niya muli
ang kanyang kaliwang kamay sa kanang kamay ni Ron at ipinasok niya ang kanyang kanang kamay niya sa kumot at ipinamukha na idinantay niya lang ito sa kanang hita ni Ron. Tama rin naman, nakadantay nga ito sa hita ni Ron, ngunit in-extend niya ito at hinawakan ang bagay na yon at dahan-dahang pinagpala uli. Si Ron naman ay pinasok rin ang kanyang kamay sa kumot at kunwari idinantay lang din sa hita ni Pam, ngunit diretso ito sa harap upang pagpalain ito ng kanyang daliri. Grabe ang bogli na nagdaman ni Tony sa tarawing yun. Mula sa kanyang perspektibo ay nakikita niya ang magandang asawa niyang si Ma'am na nakangiti at medyo magulo ang buhok dahil sa ginawa nito sa ilalim ng kumot at nakakapit sa gilid ng walang t-shirt na makisig na si Ron, habang isang kamay ay naka-extend at kahit na natatakpan ng kumot ay halatang inaabot ang bagay na yon at pinaglalaro ng kanyang kamay. Also, ang kamay rin ni Ron ay naka-extend at halata rin namang may ginagawa sa harap ni Pam kahit na natatakpan din ito ng kumot. Kapwa din nakababa ang mga salawal ng dalawa sa ilalim ng kumot. Idagdag mo pa na nakabagsak ang isang strap ng damit ni Pam sa braso nito at ang mga botones ay nakabukas na, kaya't halos lumuwa na ang bundok ni Pam at kita ng bahagya ang kanyang nakatagong kaduluduluhan nun at kita rin ang malaking parte ng kanyang kaliwang bundok. Kung may cam lang sana si Tony ng sandaling iyon ay talagang pinicturean niya ang bogly perfect moment na yon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.